Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS. Mabilis ang usad ng teknolohiya, kaya naman mabilis din ang palitan ng impormasyon. Ang bilis ng pagpapalit ng impormasyon ang siyang ginagamit ng SSS para mas marami pang mahikayat na magmiyembro. Ngayong unang episode ng SSS para sa taong 2016, tatalakayin natin ang website, call center, text at email ng SSS. Mabuting umaga mula sa SSS. Alam niyo po mga boss, marami na pong pamamaraan ngayon upang makipag-ugnayan sa SSS para sa inyong mga katanungan patungkol sa mga benepisyo at programa nito. At para po pag-usapan yan, makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Arcely Carlos, ang Corporate Executive Officer 4 ng Service Delivery Department ng SSS. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay, marami na daw pong pamamaraan ngayon ang SSS to communicate sa kanilang mga miyembro. Ano po itong mga ito? Mayroon po kaming website na kung saan ang mga miyembro po kapag nakapag-create ng account dito ay maaaring ma-access ang kanilang social security information at gayon din makapagsagawa ng online transactions. Mayroon din na pong text SSS facility ang SSS. Ito po ay isang short message service facility kung saan maaari pong mag-text ang miyembro sa pamamagitan ng pagpapadala ng keywords at makakatanggap po ng impormasyon tungkol sa kanilang contribution, loan status, loan balance, at iba pang concerns tungkol sa kanilang membership. Mayroon din po kaming call center na kasalukuyan ay available na 24/5 na tumutugon po sa mga katanungan ng aming mga miyembro sa pamamagitan po ng telepono. Gayon din, may email facility po kami na nagpapadala ng electronic mails po sa aming mga kasapi tungkol sa mga queries nila sa kanilang SSS membership. At gayon din, mayroon po kaming Facebook account. Ito rin po ay tumutugon po sa mga post ng aming mga miyembro tungkol po sa kanilang social security concerns. Ang dami na palang pamamaraan para makipag-ugnayan sa SSS. Kagaya ng sinabi ni Ma'am kanina, meron na tayong website sa SSS, meron na rin text, meron na rin call center at meron ding email. Pero pag-usapan po natin yung sa website, paano po ba magpaparehistro ang isang miyembro? Kailangan pumunta sila sa aming website. Ito po ay ang www.sss.gov.ph. Ngayon, meron pong sa top menu bar, meron po doong my.sss menu. I-click lang po nila ang registration. May drop-down menu po rito at piliin po nila kung anong klase pong account ang kanilang i-create. Kasi po maaaring mag-create po ng member account, employer account. Ito po ay para sa mga business employers at household employer account. Ano po yung mga services ng SSS na maaring magamit ng mga miyembro kapag online or website? Opo. Kapag miyembro po, ay pwede po siyang maka-access sa aming online inquiry. Dito po niya matatagpuan ang record ng kanyang contribution, loan balance, statement of account po na kinakailangan niya. Maging eligibility inquiry ay pwede po niya isagawa dito sa aming inquiry system. Gayon din, maaari siyang mag-file ng salary loan, mag-set ng online appointment. At kung siya po ay self-employed or voluntary member, pwede rin na rin mag-file dito ng maternity notification at technical retirement claim. Talaga naman mas mapapabilis yung transaction kung rehistrado ka online din. Pero may katanungan po ako para sa protection din ng mga miyembro. Halimbawa pong nalimutan ng isang SSS member yung kanyang username or yung kanyang password, ano pong dapat gawin? Kung nalipuntan na po niya at hindi pa blocked ang account, ibig sabihin po ay na-access pa niya, doon po sa may login box ay may forgot password facility. So, forgot your user ID or password link po ito na pag kinlik, kung nalimutan po niya ang password, ipa-encode po sa kanya ang kanyang user ID. At kung ang nalimutan naman niya ay ang kanyang user ID, ang ipa-encode po ng system ay ang kanyang email address na ginamit niya nung siya ay magrehistro online. At matatanggap po niya ang kanyang nalimutang user ID at password sa pamamagitan ng email. Pero kung parehas na po niyang nalimutan user ID at password at maaari pong pati email po, ay hindi na po rin aktibo. Ang solusyon po rito ay magpa-reset po ng account. Maaari pong magsadya sa pinakamalapit na branch ng SSS o kaya ay magpadala po ng email sa member_relations
at sss.gov.ph o kaya ay sa online service assistance at sss.gov.ph. O kaya po tumawag sa aming call center sa 920-6446 up to 55. Okay, pag medyo malilimutin na ang isang SSS member, kailangan i-notify lamang yung SSS Yes, na kanilang nalimutan yung kanilang username or yung kanilang password. Pero halimbawa, ma'am, ako yung member ng SSS at nakarehistro rin ako, pero matagal kong hindi nagamit yung aking account. Magsasara po ba ito? Ay, hindi po. Hindi po magsasara ito. Once na-create na po natin ang account sa website ng SSS, ito po ay permanente na rito. Ngayon, maaari naman po nating kung sakali pong block na, maaari naman pong i-activate ito sa pamamagitan nga po ng nabanggit ko mga paraan kanina. Sa pamamagitan ng aming mga branches o maaaring mag-email o kaya ay pwede nga rin po sa aming Facebook page mag-post ng concern o kaya naman po ay tumawag sa aming call center. Mas accessible na pala talaga ang SSS. Okay, pag-usapan naman po natin yun, nabanggit nyo rin kanina, sa pamamagitan din ng text, maaaring makipag-communicate sa SSS. Paano po magparehistro dito? Kailangan po tayong pagpadala ng mga keywords. So, ang keywords po na ite-text po sa numerong 2600 ay SSS space REG, short po registration po, space, yung 10-digit SS number po, at susundan po ng space at yung birthday po ng kasapi na sa format po na mm/dd/yy. Kaya kung halimbawa ang birthday niya ay December 2, 1964, 12/02/64. At ipadala po ang mga keywords na ito sa 2600. Pagka ho na ipadala niya ito, ay makatatanggap po siya ng 4-digit personal identification number or PIN na gagamitin po niya sa kanyang pag-i-inquire tungkol sa kanyang SSS records. Okay, so ibig sabihin po, ano-ano po yung mga katanungan sa SSS na maaaring sagutin through text? Pwede po magtanong tungkol sa contribution. So ang format na po ng keywords ay SSS space contrib space SS number at space yun pong PIN. Pwede din po tungkol sa loan balance, SSS space loan bal space SS number space PIN. At pwede din po sa loan status, SSS space loan stat space SS number space 4-digit PIN. Bukod po dito, maaari din po magtanong tungkol po sa status po ng claim na final at gayon din tungkol po sa pinakamalapit na branch ng SSS o kaya naman po yung mga document requirements sa pagpa-file ng claim. Pwede rin pong inquire through text SSS o pwede rin naman pong kung hindi ho maalala lahat ng keywords dahil marami, pwede pong ipadala na lamang ang SSS space help at sa 2600 at ipadadala po sa pamamagitan ng text SSS facility, yun pong mga keywords na pwede niyang pagpilian sa pag-i-inquire. Okay, napakadali lang palang gamitin yun sa text. So mula sa website, mula sa, napag-usapan na naman natin ngayon yung text, ngayon naman po yung call center. Paano naman po itong call center? Ano po bang mga numerong dapat i-dial? Ang numero po na dapat i-dial ay 920-6446 hanggang 55. Pero meron na rin po itong toll-free number para po sa mga domestic calls. Ang numero po ay 1-800-10-22-55-777. So, pwede pong tumawag dito ang isang kasapi na para ho hindi na siya ma-charge ng long distance charges. Ako, napakaganda nito para lalo sa mga kababayan nating miyembro ng SSS na mga OFWs, ano? Ngayon kung OFW, mayroon na rin po kaming mga numero na pwede nilang tawagan. Ay, kung maaari po sana ma-display natin, mapakita po sa ating TV screen, yung po mga iba't ibang numero no, para po sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan, Middle East, sa United Kingdom at Italy po ay may mga numero po na pwede silang tawagan. Okay, Na toll-free. Napakadali na pala makipag-ugnayan ngayon sa SSS. Ano? Kung walang panahon para pumunta sa isang opisina ng SSS para magtanong sa isang help desk, maaari na kayong sa pamamagitan ng website, ng email, ng text, at ng call center. Ma'am, bilang panghuli po, huling mensahe na lamang po sa ating mga boss na nanonood ngayon.
Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na maibahagi ang mga pasilidad na ito sa aming mga kasapi. At amin pong inaanyayahan ang aming mga kasapi na subukan po ang mga pasilidad na ito para sa simple, sigurado at mabilis na paraan ng pakikipag-ugnayan sa SSS. Maraming salamat at magandang araw. Okay, muli po, tatandaan po natin sa mga boss natin na miyembro ng SSS, yung mga tanong nyo po, yung mga queries, yung mga kailangan nyong malaman, lahat po ay available na online. Maaari din sa text at maaari din sa mga call center ng SSS. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi nyo sa amin ngayong umagang ito. Nakapanayan po natin si Ma'am Arcely Carlos, ang Corporate Executive Officer 4 ng Service Delivery Department ng Social Security System. Salamat po. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS.